So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ngayon mga kababayan, meron na po tayong unlock character po dito po sa mga Duterte group, sa mga Duterte Bobo supporter. At ito nga po si Cathy. Ano pangalan ni Cathy? Cathy ano ba 'yon? Makati. So, ngayon mga kababayan, no, itong si Cathy kasi mga kababayan, sinasabi nga po na allegedly na escort service. So, ibig sabihin no, sa mga politician, siya po yung siya po yung ano, siya po yung escort service. Alam niyo naman ibig sabihin nun, 'di ba? Escort service. So ito pakita ko sa inyo 'no. Cathy Binyag ba? Okay. So ngayon, kung mapapansin po natin yung content nga po ni Maharlika, mababa po talaga yung views. Yung mga huli niya, 100,000, 74,000, mababa po 'yan. 78,000. So ngayon, ang bagong palusot ang bagong drama ni Maharlika ngayon, unlock character sila. So ngayon, kita nyo nung nilabas nila itong Cathy na to, 300,000 subscribers, ay 300,000 views na kaagad dito. Malamang ngayon, 400,000 views na to kaagad ngayon. So malaki talaga, malaki. Oo. So kailangan po talaga ng bagong drama para mas marami pong manood ulit. Ganyan po yan eh. So ngayon mga kababayan, no, alam nyo kasi ang problema kasi dito. Okay. Ito panoorin natin tong mga parte po ng video nga po ni Bukeke. Okay? Sige. Nakilala mo si Marcos Jr., di ba? At si Lisa Marcos. Dahil mga kaibigan, mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating Congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? Oo. Okay. Yeah. Oo. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Okay, ngayon, ang narrative nila ngayon, tingnan nyo kung gaano katanga tong mga to. No? Ang narrative nila ngayon, itong si Cathy, is dati niyang shota si Tony Boy Florendo, 'di ba? Kamutin na 'yan. ang narrative nila dito mga kababayan, magkaibigan daw po ito si Tony Boy Florendo at saka si PBBM at saka si Lisa Marcos. Kaya nagkaroon daw po ng pagkakataon na itong si Makati, si Cathy ay inalok daw po ni Lisa Marcos ng cocaine. 'Di ba? So ngayon, una kasi yung narrative pa lang po kasi ng kaibigan, parang hindi naman. Kasi kung kaibigan po 'yung pag-uusapan po natin, mas dikit po itong si Tony Boy Florendo sa mga Duterte. Tingnan nyo tingnan nyo 'to Oh. Ito 'yun eh. Ex-Davao Congressman Florendo, convicted pa pala 'to eh. Convicted of graft over government land deal. So sabi dito no, sa same na balita po na 'to, ayan Antonio Tony Boy Florendo Jr., a close ally of President Rodrigo Duterte, is sentenced to 6 years to 8 years over his family company long-time land deal with the government. So ngayon, ang pinakakaibigan po talaga ni Florendo, hindi po yung mga Marcos. Hindi po yung mga Marcos, ang mga Duterte po. At bukod dyan mga kababayan, ito pa. 2016 na balita to Florendo, I give 75 million to Duterte campaign out of brotherly love. Di ba? 2016 ito mga kababayan. So nung si Duterte po ay nangampan niya bilang presidente, si Florendo po nagbigay po ng 75 million. Ngayon, kung sinasabi po natin na magkaibigan talaga si Lisa Marcos, si Presidente Bongbong Marcos, at saka ito si Florendo, bakit nung tininan ko po yung sose ni Presidente Bongbong Marcos, wala po akong nakita na pangalan na Florendo po doon sa mga nagbigay ng pera. 'Di ba? At subukan niyo pong i-search sa Google, subukan niyo lang i-search yung mga balita. Kung meron bang connection si Florendo sa mga Marcos, wala rin po akong makita. Ang nakikita ko lang po talaga, puro mga Duterte. Puro Duterte mga kababayan. Well, baka siguro nakita siguro nito ni Cathy, kasi nga po kulang sa kamot. Baka naman siguro baka siguro si si Duterte yung nagko-cocaine.
O kaya baka si Sara yung nag-alok sa kanya ng cocaine. Ano, continue nga natin. Sige, continue natin itong abolishita na to. Sige. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Unang reaction ko. Yes. I know na, alam ko naman na they're doing it. You know, Wow. I know that. So like, kasi, nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. Diba? But, for me nga, eto nga yung sinasabi ko. Kasi, when you run as a public official, you owe it to the people. When the Woos! Maniwala sa'yo. Kamutin! 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 Makati! Kamutin! Kamutin! diba? Kung yung Mhm. nakakarami, nag-a-ask sa'yo to explain. You don't ask your, parang yung tauhan mo na magsalita for you. Diba? Kasi ikaw, That's number one, parang sa akin is, okay, malay mo nga, diba na, sinasabi mo rin naman yun, Maharlika, malay mo nga, nagbago. Malay mo nga, hindi mo alam, diba? Malay mo naman, few months, nagbago, whatever. Admit your mistake. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao mo yun eh. Diba? Pero you continue to like, the reason why I am speaking right now, I don't like kasi what's happening with VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything. You know, I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So O, diba? So ngayon, sabi ngayon ni Cathy, wala daw po siyang kaibigan sa mga Duterte. Sabi niya yun. Sabi niya yun, diba? So ngayon, ano to? Ano to mga picture na kumakalat ngayon? Oh, ano yan? Oh. Oh, kasama mo si Duterte. Oh, di ba? Oh. Ito pa si Panelo kasama mo dito. Ikaw to, di ba? Oh. Anong di kaibigan? Anong itong babae na to pa kasinungaling? Hindi nga, di ba? Nakakainis eh. Ngayon, mga kababayan, naghahanap po ako ng picture na kasama niya o kahit si Florendo, ang mga Marcos, wala rin po ako makita. Di ba? Wala rin ako makita. So, sinungaling mga kababayan. Sinungaling po talaga. Parang baligtad ata, no? Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, you know, they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And you know, kapag sabi ka na totoo, at kapag kakampi mo ang Diyos, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yon. So, ako, parang sa akin lang is, yung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it nabully rin kasi nila ako, yung grupo nila. So, parang, I don't want to say anything. Kung magsalita ka, alam mo. Pero yung parang tuloy-tuloy, kakampi mo before. Wait diba? lang ha, ikakat muna kita ha. Para, Okay. you know, para mas maliwanagan ang taong bayan. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah. Ayan, sige. Ano mo natin. So ngayon mga kababayan, no? Alam nyo, isa sa pinaka-bullshit kasi dito. First time lang daw po nila na-meet si Lisa Marcos, nag-alok agad ng cocaine. Diyos ko. Ewan ko ba, no? Remember 2012? Yung first 2012. 2012 yun. So like, in their house, dinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012. First time Alam yan. mo, 2012 okay. or 20. Basta 2012. Kita mo, di ba, yung nagsasabi ng address si Maharlika. Dapat kasi Maharlika, kapag magpapa-interview ka dapat, kung may interviewing ka, kapag mayroong sinabing nakapunta ako sa bahay nila, so saang bahay yan? Marami silang bahay. Yung pagsalitain mo, yung interview mo, hindi ikaw. Kasi ang nangyayari kasi dito, tinuturuan mo yung tinuturuan mo yung ini-interview mo eh. Nakita niyo mga kababayan, di ba? Sabi ni Cathy, nakapunta na ako sa bahay nila. So dapat kung ako si Maharlika, saang bahay yon? Maraming bahay ang mga Marcos, saang bahay yon? Yung pagsasalitain mo, yung ini-interview mo, hindi ikaw. So, tinuturuan mo kasi. Ayan na naman tayo. Katangahan na naman eh. 2013 yan. Pero I think 2012 yan. Napaka-memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, di ba? Doon sa pre-op and auto-op ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yun, March yun. So, natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madama, nasa korte tayo. Natatandaan Tatawanan.
Paano ka ba, Miss Cathy, kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, Hindi mo na matandaan. hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung So, may mga pictures ka? Yes. Ah, So, okay. parang Siguro- marami siguro- ako. Pero hindi na ako ma-post kasi. Alam mo yun? I see. Pero siguro later on, ano, baka pwede natin i-post yan. Mahanap Hindi tayo ko. ready. Oo. Yes. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Nagva? Okay. Ako kasi, hindi, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Okay. Okay. So, alam mo, Ibalik mo kami doon. Gusto kong marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na, first time mo yun na nakapasok sa bahay. ni first Jose. time. First Okay. time. Oh, yan First time daw. First time niya daw po papasok sa loob daw po ng bahay ng mga Marcos. So, ano nangyari? So like, nung pumunta kami, invite daw, ganyan. So we went. So alam mo yun, so nandun yung mga friends, di ba? So dun ko na first na-meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero hindi ko agad na-meet. Kasi pagdating ko, nawiwiwi na ako. So, Okay. Narinig ka? Oo, so I need to, kailangan ko magbanyo. Yes, So sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo, naiina talaga ako. So, Okay. sabi niya, okay. So parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nagsitar ako. So paglabas ko, wala siya. So parang saan ako pupunta? So then nakita ko, naglalakad si First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Second Cathy, I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Oo, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos Okay. sabi niya, Hold on. Ikaw yun, di ba? Putang na talaga to, no? So ngayon, so ito na, at least you get the point, no? You get the point. So ngayon, ang kwento dito, si First Lady Elisa Marcos daw po ay nakasalubong niya sa bahay mismo ng mga Marcos. Tapos, nung nakasalubong niya, inalok ka agad ng cocaine. Do you want? Tangina talaga, no? Ngayon, mga kababayan, syempre, alam naman po natin na bullshit po yan. Bullshit po talaga yon. Kasi, saan ka nakakita na first time mo lang na-meet yung tao, aalukin mo na? Doon pa sa bahay nyo. Oh. So ngayon, galit na galit ngayon itong mga DDS. Kung bakit daw natin pinapersonal itong si Beshi, si Cathy. 'Di ba? Itong si Cathy, bakit daw pinapersonal? Kasi una kasi mga kababayan, ang kailangan kasi natin dito, matest po yung credibility po nung nagsasalita. 'Di ba? Ayun yung point doon eh. Ngayon, syempre, una, ang nangyari dito, statement pa lang ito. Bunganga na naman. Wala na namang ebidensya. Bunganga na naman. Ganyan po talaga itong mga DDS, mga kababayan. Basta may magsalita lang, para sa kanila totoo na yon, nang walang pinapakitang ebidensya. So, syempre mga ka-streetwise, no? Ang mangyayari po dito, isa sa mga gagawin ngayon dito para ma-debunk ito, kilalanin kung sino ito nung nagsasalita para matest po yung credibility niya. Ngayon, ang nakita ngayon natin mga kababayan, ito pa lang, ako hindi ko kino-confirm. Pero ang usap-usapan mga ka-streetwise, escort service po siya. Escort service po siya ng mga politiko. O for example, mga kababayan, mayroong politiko na matanda, magpapakangkang siya doon. Babayaran siya ng malaking pera. Hindi nga, alam namang, ayun ang lumalabas ha, pero hindi ko kino-confirm ha. Ayan po ang lumalabas. Kasi nga po mga kababayan, no, may nakita ako dito eh. Teka lang ba? Saan ba yun? Okay. Okay. Ito. So, ito. yung babae po pala na yan, ito malamang nakita nyo na napanood nyo na to sa mga ibang mga vlogger eh. So, meron pala siyang tatay. Tapos, yung dalawa from Chinese businessman, tapos yung dalawa hindi kilala, tapos yung isa anak ng isang boksingero. Okay? So andito yung mga pangalan eh. Teka lang ha, baka mamaya napakita ko.
Andito yung mga pangalan ng mga naging boyfriend niya eh. So kasama nga dito si Florendo. Si Florendo. Florendo. Okay. At alam niyo mga kababayan, no, kung ano pa yung kwento-kwento dito. Meron na sanang nag-alok ng kasal dito. 'Di ba? Ngayon, yung tao po na yon na inalok ng kasal, na inalokan siya ng kasal, pinakilala doon sa tatay niya. Pero eventually mga kababayan, yung tatay niya pala, naging customer pala si Cathy. Ayan, balita lang yan ha, balita lang yan ha, balita lang yan ha. Oh. So, ganyan po mga kababayan, no? So, ganyan po yung credibility po ng tao po na to. So, ganyan po, dapat po natin i-test yung credibility niya. So, ngayon, ang sabi ngayon especially ni Joey Cruz, sabi ni Joey Cruz, na bakit daw natin pinapersonal? Mas maganda daw po na i-debunk na lang po yung sinasabi niya kasi daw po sa personalin. Ang point natin mga kababayan kasi dito, it doesn't work that way. Kailangan po na natin ipakita, una kasi, ito po yung consequences na pagsasalita mo. 'Di ba? For short, pok-pok, grabe naman to. 'Di ba? Hindi kasi una, para sa atin kasi nungalingan yung sinasabi niya. So, talagang ihanda mo na yung sarili mo na ma-test yung credibility mo. So, hindi pwedeng sabihin nyo na wag niyong personalin, i-debunk yung sinasabi niya. Bullshit niya eh. Saan ka nakakita na sinasabi mo na nakapasok kayo sa bahay ni First Lady Elisa Marcos at ng mga Marcos, hindi naman magkaibigan si Florendo at ang mga Marcos. So, doon pa lang bullshit na. And then mga kababayan, saan ka nakakita na pumasok sa loob ng bahay mo, alam mo namang yung babae na yun ay bagong muka, hindi mo kilala, aalokin mo ng cocaine? Doon pa lang bullshit na. So, syempre doon po, na-test na po natin yung sinasabi niya. Ngayon, yung test naman natin dito is yung credibility niya. Ganyan po kabobo itong hindi naliligo po na to. Syempre, mga kababayan, alam naman po natin, same birds flock together, di ba? Parang same pok flocks together. Ganun lang yan eh. Syempre, natural lang talaga yon na susuportahan at poprotektahan ni Joey Cruz itong babae po na to kasi parehas po silang kabit. Parehas po silang homewrecker. Ito pakita ko sa inyo ha. Syempre, kapag homewrecker ka, kakampihan mo rin yung kakampihan mo rin yung kakampihan mo rin yung kapwa mo homewrecker. So ito yung balita dati. Okay? Balita. Ito yung nakita kong post sa Twitter dati. So, kilala niyo si Wandersay, di ba? Si Wandersay po, kakamping po yan. Kakamping yan si Wandersay eh. So, dito may usapan sila ni Joey Cruz dito, di ba? Kaya nga, di ba, nagsettle ka na kahit kabit ka lang forever. Di ba? Sabi ni Wandersay. So, sagot ni Joey Cruz, di ba? Nax pala desisyon, forever talaga. Hindi naman kami magbabayad nag-annulment fees. Gusto mo makishare. Di ba? Okay. Nax pala desisyon. Forever talaga. Di naman. Kami naman magbabayad ng annulment fees. Gusto mo makishare. So ngayon mga kababayan, inamin pala ni Joey Cruz na kabit siya. Yan ha. Inamin mo ha. Na ngayon yung kinakasama mo pala, may asawa pala yan. Tapos ngayon, kasi pinag-usapan nyo, annulment fees eh. Oh. So, syempre, yung kapwa mo kabit, susuportahan mo yung kapwa kabit. Ganun lang yun eh. Di ba? Ito ba, para ba sa inyo, admittance ba to? Kasi para sa akin, admittance to eh. Di nga, admittance yan eh. Di ba na yung magbabayad ng annulment fee sila? So, ibig sabihin nun, yung kinakasama mo, may asawa pala yan. So, homewrecker ka. Di ba? Oh, patanting yung babae na yan, Takero. Anong patanting? Yun. Oh, tapos sabi dito, no? Oh, taray, may pa-annulment fee. Oh, di ba? Pang-hygiene kit nga, hindi mo ma-afford. Anyways, di ko sure kung tanggap yan ng Rotary Club. Oh, di ba? Grabe si Wandersay, no? Oh. So,
Hindi, well, para kasi sa akin, ganyan po talaga kabobo 'tong mga DDS, mga kababayan, 'di ba? Para kasi sa kanila, basta 'pag may magsalita lang, maniniwala na kaagad sila. And actually mga ka-streetwise wala, eh, ampaw 'to, eh. Yung itong ano nila, itong ginawa nila na 'to, ampaw 'to. Hindi man lang napag-usapan masyado. Ngayon napag-usapan natin pero hindi siya singbigat nung inaasahan nila, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, tawanan na lang natin 'to, eh. Kasi hindi na po sila kaseryo-seryoso, 'di ba? Bakit naghahanap pa sila ng babaeng available? Diyos ko, grabe naman 'to. Andiyan naman si Sas. Excuse me, inubo talaga ako, 'no? So yung excuse me. So yun mga ka-streetwise, 'no, so diyan po sa 600 pa na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to, diyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi niyo nga po dito, sa bagong pakulo na naman po ng mga DDS. So kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa bagong, binulgar di umano ni Cathy? Well, kasi para sa'kin medyo bullshit po 'yan, 'di ba? So 'yan, 'no. So andiyan pala si Teacher puwedeng lumapit yung may problema sa hiwalayan sa kanya. May annulment fee, eh, oh, 'di ba? Si Teacher Mars pala nandiyan. Okay. So yun mga babae, 'no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan, 'no. At then siyempre mga streetwise, 'no, so sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to, 'no, para din po makatulong po sa algorithms po ng content po na 'to. So thank you mga kababayan. So next topic po tayo, 'no.